The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sabi po nila, lalo na po sa mundo ng show business, the greatest flattery daw ay kapag ini-imitate ka ng mga tao. Oo nga naman. Sa mundo ng showbiz, kapag masasabi mo na talagang sikat ka at may impact ka sa buhay ng mga tagapanood mo, ng mga tagahanga mo, kapag ginagaya nila kung anong gupit mo, ginagaya nila kung paano ka magsalita. Nalala ko po nung bata po ako, pag nanonood kami ng Bubble Gang, di ba? Makikita mo doon kung sino yung mga artista na sikat talaga sapagkat ginagaya sila ng mga kapwa nila artista. Nung bata nga po ako, litong-lito po ako. Hindi ko po malaman kung yung napapanood ko ba ay yung artistang yon. For example, si Dolphy ba yan o si Erap? Kasi merong isang Willie Neff na talagang ang galing-galing manggaya. Kaya sabi nga nila, the imitation is the greatest flattery. Masasabi mo daw sa mundo ng showbiz na sikat ka talaga kapag ginagaya ka ng mga impersonators, ginagaya ka ng mga bata, ginagaya ka ng mga tao. Kayo mga kapatid, sinong ginagaya ninyo? Sino nga bang idol ninyo? Sino ang tinutularan nyo sa pananalita? Sino ang tinutularan ninyo sa pagkilos? Sino ang tinutularan ninyo sa pamumuhay? My dear brothers and sisters, ang ebanghelyo pong narinig natin ngayon ay isa sa mga tagpo sa buhay ng Panginoon na nangyari bago siya lumisan. At seryoso siya sa kanyang bilin. As the Father loves me, so I also love you. Kung paanong minamahal ako ng Ama, gayon din ay minamahal ko kayo. At dito makikita natin kung gaano kaseryoso si Lord, telling us to remain in His love. Manatili ka sa pag-iibig ko. Hindi siguro nagbibiro ang Panginoon sapagkat ito ay considered na isa sa mga, totoo may 7 last words, pero ito ay isa sa mga matitinding bilin niya sa kanyang mga alagad. Na magmahalan sila, na tularan ninyo kung paano ko kayo minahal. Gayahin ninyo kung paano ko kayo minahal. Sapagkat yung pagmamahal na naranasan ninyo mula sa akin, yan ay ganyan din ako kamahal ng Ama. Mga kapatid, tayo ng mga deboto ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, tayo ng mga dumadayo dito upang magsimba at magpasalamat sa Kanya. Magpasalamat sa Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin. Sigurado ako na natutuwa ang Panginoon sa atin. We make our efforts, we make our sacrifices. How much more kaya if we also exert effort to really imitate Him sa pang-araw-araw nating buhay? Sabi sa ibang tala sa banal na kasulatan,
Higit lalo dun sa huling mga salita ni Jesus, di ba sinabi niya doon, I thirst. Sabi ni Mother Teresa, ang isa sa mga interpretation niya rito ay, siya ay nauuhaw sa mga kaluluwa. Nauuhaw siya sa pagmamahal. Ganun na lamang niya kagusto na matutunan nating mahalin siya. Sapagkat alam ni Jesus kung ano talaga yung pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kaligayahan at tunay na kahulugan na maaaring magdulot sa atin ng tunay na kaligtasan. You know, the world will offer us all the options para masabing deserve natin tong ganitong joy, deserve natin yung ganito, etc., etc. Na dapat ganito ang itsura mo, dapat ganito ang meron ka at this age, dapat ganito ang mga kaibigan mo, maraming dapat na ino-offer sa atin ng mundo pero ano bang sabi ni San Pablo? Na hindi tayo dapat nagko-conform dito sa mga dapat ng mundo kasi alam ni Lord kung ano talaga yung makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Yung kaligayahang hindi lamang para dito sa lupa, kundi yung kaligayahan na pwede nating dalin sa kabila, yung kaligtasan. Kaya ang paalala sa atin ni San Pablo ay tularan natin ang pag-ibig na ito ng Panginoon. Gayahin natin ang pag-ibig na ito ng Panginoon. At hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi express din natin yung pagmamahal na ito sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. Kaya nga mga kapatid, ang tanong ko muli sa inyo, kung sa mundo ng show business ay imitation, parody is the greatest flattery, sa mundo ng ating pananampalataya, sa buhay na ating pananampalataya, tinutularan ba talaga natin si Jesus? Ginagaya ba natin the way we love one another? Kung sa mundo ng showbiz, kapag nai-imitate ka, nagagaya ka, napaparodize ka, hindi ba nagtatawanan tayo madalas? Sa buhay ng ating pananampalataya, are we really striving to imitate that love of God in our own lives? Kasi ito lang talaga yung makapagbibigay ng tunay na ligaya, tunay na meaning ng buhay, tunay na kaligtasan. Mga kapatid, sinong tinutularan mo? Sinong ini-imitate mo? At sana nawa, si Lord yun. Yan ang panawagan ng Apo Bakit. Do whatever He tells you. Look at my son. Do whatever He tells you. Amen.